Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 636 hanggang 42. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang kagubatan na natatakpan ng purple na ambon sa pangunahing spiritual peak ng Thousand Darkness Sacred Clan. Mercedes, bagamat mayroon kang isang maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races, hindi ito isang battle type na bloodline. Ang iyong tsansa na manalo laban sa Godfrey ay hindi lalampas sa 50%. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang silid na kawayan. Madilim ang loob ng kwarto at may masarap na amoy dito. Isang walang katulad na kagandahan na may mga mata na parang mga bituin ang nakatayo doon. Umabot sa lupa ang buhok niya, at para siyang diyosa. Kahit na ang Godfrey na iyon ay ang numero 1 henyo ng Sacred Land, ilang beses siyang natalo laban sa akin. Hinawakan ni Mercedes ang kanyang buhok at tila medyo ayaw. Sa harap niya ay nakaupo ang isang pilak na buhok na may napakalakas na aura. Hindi masabi ng isa ang kasarian ng figure, at bagamat tila naruroon talaga, tila isa lang itong bola ng hangin sa parehong oras. Hehe, ikaw ang aking pinakanamumukod tanging disipulo. Paanong hindi ako naghanda ng anuman para sa minsan bawat 500 taon na demigod Forgotten Garden? Dahan daw ang binuksan ng figure ang kamay nito. Sure. Isang kakaibang sungay ng purple unicorn ang dumapo sa palad ni Mercedes. Ito ang bahagyang nagulat si Mercedes. Ang sungay ng purple unicorn ay naglalaman ng malalim na aura ng mental energy, ngunit tila hindi ito isang sandata. Sa pamamagitan nito, ikaw ay halos ganap na walang kapantay sa demigod Forgotten Garden. Maging si Godfrey ay mag-iingat sa iyo. Bahagyang ngumiti ang figure. Sa umaga ng ikalawang araw, sa isang malaking entablado ng arena sa pangunahing spiritual peak ng Mystic True Sacred Clan, ilang half-step void god realm ores ang nagsagupaan. Tatlo sa kanila ay magkatabi, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas, isang malamig na kabataan, at isang babaeng naka-green na damit. Sa kabilang banda ay isang matalas na kabataang nakasuot ng mystic na damit na ang isang kamay ay nasa likod. Ang kanyang kabilang kamay ay naglabas ng silver light na nagpa-atres sa 3 kalahating hakbang na void god realms. Maraming manunood ang nanunood, kabilang ang mga core na disipulo, ilang hari, at kahit isang emperador. Ang Godfrey na ito ay nakaharap sa 3 kalahating hakbang na void god realms ng napakadali. Ang mga core na disipulo sa ibaba na nanunood ay naramdaman ang pagkibot ng kanilang mga puso. Masyado siyang halimaw. Si Godfrey ay ang head disciple ng Mystic True Sacred Clan. Kasabay nito, siya rin ang pinakamalakas na henyo sa buong Sacred Land. Walang sino man bukod kay Mercedes, na may bloodline ng 10,000 ancient races, ay tumagal pa ng higit sa 10 galaw laban sa kanya. 3 kalahating hakbang na void god intent ay biglang nagsanib at durog patungo sa Godfrey. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay tila nag-freeze habang nagsasagupaan ang mga puwersa sa dimensyon ng kaluluwa. Lahat ng iniisip ay hindi makagalaw. Ang 3 kalahating hakbang na void god intent ay naging isa, at ang mga core na disipulo sa ibaba ay hindi nang ahas na huminga. Kahit na naabot na ni Godfrey ang kalahating hakbang na void god realm, mahirap para sa kanya na malampasan ang pinagsamang pag-atake ng 3 kalahating hakbang na void god intent. Break. Ang pilak na liwanag ay kumislap sa paligid ni Godfrey habang ang kanyang kalahating hakbang na void god intent ay nagsimulang tumaas. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa loob ng soul dimension, na pagkatapos ay pumasa sa pisikal na dimensyon. Sa sandaling iyon, ang mga array sa paligid ng entablado ay naging malabo. Walang laman ang layunin ng Diyos. Nagsilabasan ang lahat sa usapan. Tanging ang emperador lamang ang may kalmadong ekspresyon. Bam! 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 Ang mga puso ng 3 kalahating hakbang na void god realms ay nanginginig. Sila ay ipinadala sa paglipad ng walang laman na layunin ng Diyos, at ang dugo ay tumulo mula sa kanilang mga bibig. Isang layunin ng isang hari. Naging hari na ba si Godfrey? Hindi, ang kanyang cultivation ay nasa half-step void god realm pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakabuo na ng totoong void god realm king na layunin.
Nagkagulo ang mga manunood. Sa sandaling ito, lahat ng mga henyo ay tumingin kay Godfrey ng may paggalang at paghanga. Ang pagbuo ng totoong Void God intent ay nangangahulugan na si Godfrey ay walang bottleneck. Boom! Isang bagong-bagong layunin ng Void God ang bumangon sa kalangitan at nagpasiklab sa kapangyarihan ng universo. Sa kanilang paningin, si Godfrey ay tila naging kaisa ng langit. Mula ngayon, ang kanyang layunin ay may kakayahan ng isang hari at madaling pumatay ng mga normal na Origin Core Realms. Isang bagong layunin ng hari. May naging hari na ba? Ang divine senses ng maraming Void God Realm Kings at Emperors ay kumislap sa hangin. Gayunpaman, nanginginig ang kanilang mga puso nang mapagtanto nila na ang layunin ng bagong hari na ito ay nagmula sa isang junior. 30-something years old pa lang si Godfrey at nakabuo na ng king intent. Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo ng sagradong lupain na may walang katulad na spatial spirit body at walang katulad na heaven spirit body. Napabuntong hininga ang ilang hari. Ang mga normal na eksperto ay nangangailangan ng higit sa 100 taon o kahit ilang daang taon upang maging isang hari. Gayunpaman, si Godfrey ay talagang may talento. Ang mga cultivation body ng mundo ay nahati sa mortal, spiritual, earth, at heaven ranks. Ang mga normal na magsasaka ay mayroon lamang espiritual na mga katawan. Bumalik sa lalawigan ng Gaius, si Francis at ang mga katawan ng kumpanya ay kalahati lamang ng mga espiritual na katawan. Ang mga katawan ng ranggo sa lupa ay napakabihirang, at ang Godfrey na ito ang may pinakamataas na ranggo ng katawan sa langit. Higit pa rito, mayroon siyang kakaibang spatial spirit body. Ang spatial spirit body ay nangangahulugan na ang kanyang compatibility sa space, heaven, at earth ay napakataas. Ito ay isang katawan na hindi maaaring manahin. Ito ay ganap na random. Nangangahulugan ng gayong talento na si Godfrey ay isa sa mga pinakamahuhusay na tao sa banal na lupain. Tanging ang 2 taong may 10,000 sinaunang lahi na mga bloodline ang maihahambing sa kanya. Sa loob ng kanyang hardin, iminulat ni Francis ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang bagong layunin ng hari na kumalat sa pangunahing spiritual peak. Siya si Godfrey. Ang isip ni Francis ay nahati sa 20 o 30 pag-iisip na lumukso sa hangin. Sa nakalipas na ilang araw, na-absorb ni Francis ang isang malaking halaga ng Ancient Dream Realm Aura para pagsamasamahin ang kanyang cultivation. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang makapasok, nasaksihan niya ang kadakilaan ng numero 1 henyo ng sagradong lupain, si Godfrey. Ang layunin ng isang hari. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang lahat ay tila maliit laban sa ganoong bagay. Ito ang espiritual na sagradong lupain, isang lugar kung saan ang paglilinang ay maaaring tumaas ng mabilis. Si Godfrey ay nasa tuktok ng nangungunang 10 henyo, at pinamunuan niya ang salungatan sa pagitan ni Sheng at Meng. Kinatawan ni Sheng si Godfrey, na nasa likuran niya ang 3 star na Mystic True Sacred Clan. Kinatawan ni Meng si Mercedes, na nasa likuran niya ang 3 star na Thousand Darkness Sacred Clan. Matapos masaksihan ang lakas ni Godfrey, naisip ni Francis si Mercedes, na tila may bloodline ng 10,000 ancient races. Hindi siya dapat masyadong malayo sa Godfrey. Habang nalalapit na ang araw ng pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden, lumabas ang mga disipulong nag-iisa. Ang bawat isa sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupa ay lumabas, at lahat sila ay umunlad. Sa sandaling ito, tumigil din si Francis sa paglilinang at nagsimulang basahin ang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Bagamat parang hardin ang Demigod Forgotten Garden, sa totoo lang, isa itong lihim na kaharian na mas mataas pa sa Purple Saint Roans. Kung tutuusin, ang Purple Saint Roans ay napakahina na, hindi man lang isang ika-10 na kasing lakas noong ito ay nasa tuktok nito. Junior Marshall Brother Hanford. Isang boses ang narinig mula sa labas. Nang marinig iyon, ang spiritual sense ni Francis ay agad na nag-scan sa labas at nakita ang isang disipulo. Ang disipulo ay isang kabataang nakasuot ng berdeng damit na tila medyo mababa. Senior Marshall Brother Dong. Bahagyang ngumiti si Francis at lumabas. Marami siyang nakilalang core disciple sa seremonya ng disipulo, at isa sa kanila itong Senior Marshall Brother Dong, na ang buong pangalan ay Wenji Dong.
Higit sa lahat, si Wenji ay ang in-name na disipulo ni Queen Lee, at ang kanyang ama ay isang half-step void god realm sa middle echelon. Noon, kinuha ni Queen Lee Duanmo si Wenji bilang kanyang in-name na disipulo dahil nakita niya na ang ama ng huli ay napakasipag na nagtatrabaho at naantig. Ang talento ni Wenji ay itinuturing na katamtaman lamang sa Sacred Land. Karaniwan, ginugugol ni Queen Lee ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-iisa, at gumugugol siya ng maraming taon sa tuwing siya ay papasok sa pag-iisa. Nangangahulugan ito na si Queen Lee ay walang maraming pagkakataon na tunay na magbigay ng mga payo kay Wenji. Junior Brother Hanford, may 3 araw pa bago ang pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden, at wala si Master. Kumusta ang iyong paghahanda? Si Wenji ay sobrang init. Parehong nasa ilalim ng iisang emperador ang dalawa, ngunit ang isa ay personal na disipulo habang ang isa ay nasa pangalang disipulo lamang. Kahit na may pagkakaiba sa katayuan, hindi bababa sa sila ay nagkaroon ng parehong master. Dahil hindi pamilyar si Francis sa maraming tao, makakalakad lang siya kasama si Wenji. Nakagawa ako ng maliit na pagpapabuti sa aking pag-iisa. Bagamat maaaring wala ako sa antas ng top 10 geniuses, hindi ako mawawala sa mukha ni Master. Bahagyang ngumiti si Francis at medyo mapagpakumbaba siya. Tumingin si Wenji kay Francis na may masalimuot na emosyon, kabilang ang paninibugho at pag-iingat. Si Francis ay 23 taong gulang pa lamang at mayroon na siyang ganoong paglilinang. Napanood din ni Wenji ang pakikipaglaban ni Francis kay Harley, at nahulaan niya na malamang na hindi siya makakatagal ng 30 galaw kung siya iyon. At ngayon, ang cultivation ni Francis ay lalong tumaas at umabot sa late stage na small origin core realm. May kapangyarihan din sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding pressure. Noong araw na iyon, nagsimulang makipag-usap sina Francis at Wenji sa iba sa paligid ng Sacred Land, pangunahin sa 2 dahilan. Ang isa ay impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang Demigod Forgotten Garden ay umiral ng napakatagal na panahon, at ang impormasyong taglay ng bawat hari at emperador ay may kaunting pagkakaiba. Maaaring may mas kumpletong impormasyon ang ilang emperador at hari. Halimbawa, si Queen Lee ay karaniwang nasa pag-iisa at kumilos ng mahina, na nangangahulugang ang impormasyong mayroon siya ay hindi ang pinakakumpleto. Higit pa rito, maaaring magtulungan ang mga tao sa Demigod Forgotten Garden. Dahil sa mga kadahilanang ito, pumunta si Wenji upang makipag-usap sa iba pang mga core disciples. Kung tutuusin, ang 2 superpower at ang 33 2-star sects ay papasok na sa Demigod Forgotten Garden, at normal lang na may nasawi. Lumipas ang oras, at lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, sa wakas ay nagbukas ang minsan bawat 500 taon na Demigod Forgotten Garden. Boom! Ang balangkas ng isang hardin ay lumitaw sa sulok ng 10,000 ancient sacred peak na may napakagandang kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa. 637. Sa 10,000 ancient sacred peak, 2 o 300 disipulo ng True Martial Sacred Land ang nagtipon-tipon sa harap ng isang sira-sirang palasyo. Ang balangkas ng isang hardin ay makikita sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa simula, ang balangkas ay lubos na malabo at umiral sa isang walang laman na estado, ngunit sa paglipas ng panahon, ang balangkas ng hardin ay naging mas malinaw at mas malinaw, na parang sinusubukan itong magkatotoo. Sa harap at likod ng hardin, may mga sinaunang, kinakalawang na berdeng pinto na may mga banal na hayop na gawa sa marmol sa tabi nila. Bagamat peke ang mga ito, nagbigay sila ng isang metal na pakiramdam at tila sila ay buhay pa. Ang Demigod Forgotten Garden ay karaniwang tumatagal ng 1 oras upang ganap na mabuksan. Ang boses ni Wenji ay narinig sa tenga ni Francis. Si Francis at Wenji ay nakatayo sa gitna ng mga tao mula sa Mystic True Sacred Clan. Ang 2 o 300 henyo sa ibaba ng pasukan ng Demigod Forgotten Garden ay binubuo ng mga disipulo mula sa 2 sacred clans at ng 33 2-star sects. Bilang isang 3-star superpower, ang Mystic True Sacred Clan ay mayroong 50 spot, habang ang normal na 2-star sects ay mayroon lamang 5. Ang mas malakas na 2-star na sekta ay may higit pa mga 8 hanggang 10. Halimbawa, ang 10,000 Lightning Sect ay may 10 spot, samantalang ang Golden Mountain Sect ay mayroon lamang 5.
Bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden, sinabi ni Wenji kay Francis ang tungkol sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, pati na rin ang ilan pang malalakas na figure. Pinangunahan ni Godfrey ang Mystic True Sacred Clan. Kasunod niya ay sina Willie at Senior Marshal Brother Nan, na parehong nakarating sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ang tatlong ito ay pawang kabilang sa nangungunang 10 henyo. Siyempre, bukod sa kanila, mayroon ding ilang henyo mula sa Mystic True Sacred Clan na isang tier lang sa ibaba ng nangungunang 10 henyo, tulad ng mga nasa maaga at gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Bukod sa kanila, si James at ang kanyang bloodline ng 10,000 Ancient Races ay maaari ding hamanin ang nangungunang 10 henyo. Sa sandaling ito, ang tingin ni James ay dumapo kay Francis, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo pangit. Naabot na rin ng cultivation ni Francis ang huling yugto ng Small Origin Core Realm. Hinigpitin ni James ang kanyang mga kamao, at medyo natalo siya sa kanyang puso. Bumalik sa Void Ocean Spiritual Palace, si Francis ay isa lamang, maliit na figure na hindi na kailanman makikipag-ugnayan sa kanyang paningin. Napansin din ito ni Willie, na nasa tabi ni James. Hindi lang mabilis ang improvement ni Francis, nalampasan pa nito si James, na may bloodline ng 10,000 Ancient Races. Junior Marshal Brother James, huwag mong masyadong isipin iyon. Kahit na may parehong antas ng cultivation, mayroon kang bloodline ng 10,000 Ancient Races, kaya siguradong mananalo ka. Ang iyong mga kalaban ay ang nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Ngumiti at umalma si Willie. Nang marinig iyon, bahagyang kumalma ang ekspresyon ni James. Nagpasya siyang lampasan si Francis sa pamamagitan ng pagkuha ng mas magagandang reward sa Demigod Forgotten Garden. Mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan, pagkatapos pumasok sa Demigod Forgotten Garden, kailangan ninyong magtulungan. Huwag mag-atake o magpatayan. Isang malakas na layunin ng emperador ang tumunog sa isipan ng mga disipulo. Regulations Elder. Nanginig ang puso ng mga core na disipulo nang sumang-ayon sila. Sa pagpapakilala ni Wenji, nakilala ni Francis ang ilan pang eksperto mula sa ibang puwersa. Siya si Mercedes. Siya lang ang makakalaban ni Godfrey sa mga nangungunang 10 henyo, at mayroon siyang bloodline ng 10,000 Ancient Races. Dama po ang kanilang mga tingin sa isang dalagang nakaasul na damit. Ang batang babae ay may perpektong mukha at mabituing mga mata. Ang kanyang buhok ay bumagsak sa lupa at malumanay na umihip sa hangin, ngunit kahit papaano ay hindi ito marumi at tila nagpapakita ng perpektong imahe. Nang ang mga tingin ng lahat ng mga disipulo ay dumapo kay Mercedes, ang kanilang mga puso ay nayanig. Sa bawat aspeto, tinupad ni Mercedes ang imahe ng isang diyosa. Anong kakaibang bloodline aura? Nang makita niya siya, naramdaman ni Francis na parang gusto niya itong protektahan. Pang! 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 Ang espiritual na mata ng Diyos ay malumanay na tumalon, at si Francis ay naging kalmado muli habang siya ay nakatakas sa magandang sensasyon. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Mercedes ay may kinikilingan sa kaluluwa. Pagtatapos ni Francis. Ham! Ang tingin ng babaeng nakaasul na may mahabang buhok ay biglang bumaling at dumapo kay Francis. Isang malakas na presyon ang bumaba sa kaluluwa ni Francis, at ang mga mata ni Mercedes ay nakatutok sa katawan ni Francis para sa isa o dalawa. Naramdaman ni Wenji, na nasa tabi ni Francis, ang kanyang mga iniisip, bloodline, at kapangyarihan. Napukaw ng mga kilos ni Mercedes ang atensyon ng ibang mga henyo. Ang isang tao na nakapagpataas ng interes ni Mercedes ay tiyak na hindi simple. Siya ba ang bagong core na disipulo? Hindi maiwasan ni Godfrey na sumulyap kay Francis, ngunit hindi siya nagulat. Tama, siya ang Francis na naging personal na disipulo ni Emperor Duanmo. Sabi ng isa pang core na disipulo sa malapit. Kasabay nito, naramdaman ni Francis na maraming mapang-akit na mga mata ang dumapo sa kanya. Sila ay mula sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupain. Sa gitna nila, naramdaman ni Francis ang isang titig na puno ng puot at layuning pumatay. Francis, ganito ang buhay. Nagkita tayong muli. Sa pagkakataong ito, sasayaw tayo sa parehong entablado. Isang mainit at nakangiting kabataan mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ang nag-inspection kay Francis.
Sa sandaling ito, nagsalita si Wenji, ang mukhang mainit na kabataang iyon ay tinatawag na Looper, isang disipulo na kakasali lang sa Thousand Darkness Sacred Clan, at hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa nangungunang 10 henyo. Malamang na siya ang pinakamalaking Dark Horse sa pagkakataong ito. Ang paglilinang ng mukhang mainit na Looper ay umabot na sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Looper. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang siya ay nagbabantay. Ang mainit na kabataan ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na presyon. Bukod sa dalawang sacred clans, si Chadwick mula sa 10,000 Lightning Sect ay may pambihirang Ancient Lightning Spiritual Bloodline, at nakatutok siya sa kapangyarihan ng Lightning. Ang kanyang battle power ay napakalakas. Babala ni Wenji. Chadwick. Tumingin si Francis at nakita ang isang malaking tao, walang sapin ang paa na may malaking espada sa likod. Ang cultivation ni Chadwick na ito ay umabot na sa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm, at ang aura ng kidlat mula sa kanyang katawan ay nagpang-inig maging ang Wind Lightning True Yuan ni Francis. Napakalakas ng aura ng kidlat. Nararamdaman ni Francis kung gaano kitikot ang taong ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kidlat na nagmumula sa kanya. Ang pamana ng Wind Lightning Emperor. Noon, ang Wind Lightning Emperor ay pumunta sa 10,000 Lightning Sect at naintindihan ang maraming teknik dito, kung hindi ay hindi siya magiging napakasikat. Bulong ni Chadwick sa sarili. Ang 10,000 Lightning Sect ay isa sa mga pinakapiling puwersa sa Kang Ocean na nilinang sa kidlat. Ang kanilang lakas ay napakalapit din sa isang 3-star superpower, at madali nilang nalampasan ang Golden Mountain Sect. Maging ang Wind Lightning Emperor ay minsang nilinang sa 10,000 Lightning Sect. Kung wala ang 10,000 Lightning Sect, walang Wind Lightning Emperor. Wala sa nangungunang 10 kababalaghan ng sagradong lupain ang simple. Binigyan ng espesyal na atensyon ni Francis ang bawat isa sa 10 na sinabi sa kanya ni Wenji. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw ang balangkas ng hardin sa itaas, at bahagyang yumanig ang hangin sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Para bang naghihigpit ang dalawang espasyo, at may nakikita ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Kung ang espasyo ay inihambing sa mga bula, ang isang mas maliit na bula ay sumanib lamang sa isang mas malaking bula. Ang Demigod Forgotten Garden ay isang lihim na kaharian na nilikha ng isang demigod na may mga pamamaraang lumalaban sa langit. Malapit nang mabuksan ang Demigod Forgotten Garden. Ang 2 o 3 daang mga henyo ng Sacred Land sa itaas ng 10,000 Ancient Sacred Peak ay nagtaas ng ulo. Sa sandaling ito, ang tanging nakikita lang nila ay ang balangkas ng Demigod Forgotten Garden at 2 berdeng pinto. May 2 pasukan sa Demigod Forgotten Garden. Isa sa harap, ang isa sa likod. Ang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden ay lumitaw sa isip ni Francis. Ang 2 berdeng pinto ay binabantayan ng Mystic True Sacred Clan at ng Thousand Darkness Sacred Clan. Sa likod nila ay ang mas malalakas na 2 star na sekta. Weng boom! Muling yumanig ang kalawakan. Sa kabutihang palad, ang espasyo ng 10,000 Ancient Sacred Peak ay napaka-stable, at mayroon itong spatial stabilizing arrays. Bumagsak ang isang sulok ng Demigod Forgotten Garden at ganap na nakarating sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang isang sulok ng Forgotten Garden ay sumanib sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang Demigod Forgotten Garden ay matagumpay na nabuksan. Napuno ng hangin ang divine senses mula sa mga eksperto ng mga sekta at angkan. Pumasok tayo sa Demigod Forgotten Garden. Sumunod si Godfrey sa harapan at naging isang pilak na guhit ng liwanag na tumalsik sa berdeng pinto. Kasabay nito, si Mercedes na may napakahabang buhok ay kumislap. Si Sheng at Meng, ang 2 super prodigy, ay tumayo sa tuktok at pumasok sa Demigod Forgotten Garden ng walang kapantay na bilis. Whoosh! 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 Ang mga henyo mula sa 2 sacred clans ay mabilis na pumasok sa mga berdeng pinto. Junior Marshal Brother Hanford, dapat makipagkita ka sa iba pang mga disipulo ng clan kapag pumasok ka. Sa ganoong paraan, hindi ka madedehado. Babala ni Wenji habang tumalon din siya sa isang berdeng pinto. Tumango si Francis at nag-iwan ng purple na Wind Lightning after image habang siya ay nawala. Kaya, ito ay ang Purple Destruction Wind Lightning. Isang malamig na layunin ang nagmula kay Chadwick ng 10,000 Lightning Sect sa likod.
Weng! Habang parami ng parami ang pumapasok sa Demigod Forgotten Garden, nagsimulang maging hindi matatag ang dalawang berdeng pinto. Nang pumasok ang lahat ng 2 o 300 disipulo, ang kulay ng berdeng mga pinto ay kumupas hanggang sa limitasyon. Bang! Sabay na nagsara ang 2 berdeng pinto. Isang sulok lamang ng Demigod Forgotten Garden ang makikita sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Maging ang divine senses ng mga hari at emperador ay napakahirap na pumasok sa Demigod Forgotten Garden. Sure! Bumagsak ang katawan ni Francis sa isang lumang kagubatan. Isang matinding pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ang agad na bumaba sa kanya. Tulad ng inaasahan. Bahagyang huminto ang figure ni Francis bago nagsimulang maglakad. Ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay mas malakas kaysa sa Sacred Land. Nalaman ito ni Francis ilang araw na ang nakalipas. Sa parehong punto ng oras, marami sa mga henyo na pumasok sa Demigod Forgotten Garden ang natisod. Napakalakas ng pressure. Ang mga henyong ito ay may pulang mukha at nahihirapang huminga. Ang mga may small origin core realm cultivations ay hindi man lang makakalipad dito. Kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay halos hindi nagagawa. Bukod doon, lahat ng uri ng kapangyarihan at layunin ay pinaghigpitin dito. Halimbawa, sa labas ng mundo, ang isang malawak na lugar na pag-atake mula sa isang Great Origin Core Realm ay maaaring tumawid sa 12-dosenang milya at sirain ang isang maliit na lungsod, ngunit sa Demigod Forgotten Garden, ang parehong pag-atake ay sisiklo lamang ng 10 o 20 yarda. Ang bawat iba pang aspeto, tulad ng bilis, ay pinaghigpitin din. 638. Sa loob ng Demigod Forgotten Garden, lahat ng pumasok ay nakadama ng malakas na pressure na bumaba sa kanila at pinigilan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang ilan sa mga henyo sa Small Origin Core Realm ay nahirapang kumilos o huminga. Kailangan nila ng ilang oras para masanay sa pressure dito. Natigilan sandali ang figure ni Francis bago nagsimulang maglakad. Bagamat malakas ang pressure dito, wala ito kumpara sa pressure sa Ancient Dream Realm. Siniyasat ng God Spiritual ay ni Francis ang bawat bulaklak at piraso ng kahoy sa Demigod Forgotten Garden at nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Tila mayroong isang walang kamatayang layunin sa isang lugar na kumokontrol sa kapangyarihan ng langit at lupa. Leader ng Skeletal Division. Sinubukan ni Francis na kumonekta sa Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, ngunit nalaman niyang hindi maaaring iwan ng Skeletal Division Leader ang perlas. Hindi siya nagulat. Sa nakalipas na ilang araw, nagbasa siya ng maraming impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang Demigod Forgotten Garden ay may sariling mga batas. Una, ang mga pumasok sa Demigod Forgotten Garden ay kailangang umasa sa kanilang sariling kapangyarihan nang hindi gumagamit ng anumang tulong sa labas. Sa ilalim ng batas na iyon, ang Skeletal Division Leader ay pinigilan sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos ay sinubukan ni Francis na abutin ang maliit na pass ang magnanakaw at nauwi ito sa tagumpay. Meow meow. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis. Ito ay dahil ang maliit na pass ang magnanakaw ay alagang hayop ni Francis. Ang mga alagang hayop ay hindi nasa ilalim ng paghihigpit, kung hindi, ang lahat ng mga beast tamer ay hindi makakagawa ng anuman sa Demigod Forgotten Garden. Kasabay nito, sa isa pang sulok ng Demigod Forgotten Garden, isang mainit na kabataan ang nakatingin sa isang itim na pulsere sa kanyang palso. Weng! Ang itim na bracelet ay marahang nanginginig habang ang isang Void God Realm aura ay umusbong mula sa loob. Third Prince, ang Demigod Intent sa Demigod Forgotten Garden ang kumokontrol sa Heaven and Earth dito. Hindi kita matutulungan. Isang boses ang tumunog mula sa bracelet. Ang Demigod Forgotten Garden ay talagang hindi simple. Dahan-dahan nating i-enjoy ang larong ito. Ngumiti ang mainit na kabataang si Looper. Sa loob ng Demigod Forgotten Garden, ang mga henyo na nagtangkang manloko ay nagpahayag ng mga dismayadong ekspresyon. Ang lahat ng uri ng tulong sa labas ay walang silbi dito. Siyempre, walang ganap. Nagtagumpay ito. Gaya ng inaasahan kay Master, isang Mystic Light Realm Sacred Lord na nag-iwan ng trick na ito sa Demigod Forgotten Garden matagal na ang nakalipas.
Pumitik ang kamay ni Mercedes, at lumitaw ang sungay ng Purple Unicorn sa kanyang kamay. Ang sungay ng Purple Unicorn ay tila isang simpleng kasangkapan lamang. Hindi ito naglalaman ng anumang uri ng nakaimbak na entity o tulong sa labas. Gayunpaman, sa sungay ng Purple Unicorn na ito, ngumiti si Mercedes ng may kumpiyansa. Kung ganoon nga, pupunta muna ako sa 100 Flower Garden, pagkatapos ay sa 10,000 Treasures Tower o di kaya sa Heart Hill Palace. Habang nasa isip ang isang plano, kumislap ang figure ni Mercedes. Kahit na sa pagsupil ng Demigod Forgotten Garden, ang kanyang bilis ay napakabilis. Bagamat ang Demigod Forgotten Garden ay parang isang hardin lamang, ito ay talagang isang malaking lihim na kaharian na naglalaman ng maraming kayamanan, ngunit mayroon ding kasamang panganib. Alam ng bawat henyo sa Sacred Land ang karamihan sa impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang pagkakaiba lang nila ay ang dami nilang alam. Ayon sa plano, pumunta muna ako sa Purple Smoke Lake. Ako ang may pinakamalaking advantage doon. Si Francis ay may sariling plano. Nag-aral siya ng ilang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. So, gumalaw ang figure ni Francis na may lilang flash. Ang landas sa ibaba niya ay ginawa mula sa isang berdeng bato ng jade, na kung saan ginawa ang karamihan sa mga pathway sa Demigod Forgotten Garden. Sa lahat ng dako ay binubuo pangunahin ng damo at kahoy. Ayon sa karanasan ng mga taong nakapasok sa lugar na ito noong nakaraan, kung ang isang tao ay pupunta sa mga landas ng berdeng batong jade na ito, mas malamang na hindi nila matugunan ang mga pag-atake ng makapangyarihang mga hayop. Pagkatapos ng lahat, ang buong lugar ay napuno ng kagubatan at damo, at may ilang mga lugar na may mga nakatagong banta. Ang spiritual sense ay pinaghigpitin din sa loob ng Demigod Forgotten Garden, kaya karaniwang hindi papasok ang mga tao sa mga lugar sa labas ng Green Jade Stone. Sa isang tiyak na sandali, tumalon ang figure ni Francis sa isang malaking puno. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at tumingin sa ibaba upang pagmasdan ang tanawin. Sa kabutihang palad, malaki ang maitutulong ng God Spiritual Eye dito. Hindi nagtagal ay nalaman ni Francis kung nasaan siya. Bagamat lahat ng pumasok sa Demigod Forgotten Garden ay may impormasyon, hindi marami ang may kumpletong mapa. Ang Demigod Forgotten Garden ay nagbukas lamang ng isang beses bawat 500 taon, at ang buong True Martial Sacred Land ay nag-scout out lamang ng 60 hanggang 70% ng lugar. Marami pa ring hindi kilalang bawal na lugar. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, nakikita ni Francis ang tanawin at nasuri kung saan siya nauugnay sa kanyang nalalaman, na nangangahulugang alam niya kung paano makarating sa Purple Smoke Lake. Pinabilis ni Francis ang kanyang bilis, ngunit hindi siya lumipad. Matagal-tagal na rin mula nang gumamit siya ng mga ganitong pamamaraan. Sa daan, nakilala niya ang ilang mga henyo mula sa banal na lupain. Nang pumasok sa Demigod Forgotten Garden, ang lahat ay ipinadala sa isang tiyak na posisyon sa berdeng bato ng jade. Boom! Ang tunog ng labanan ay nagmula sa bundok sa unahan. Isang grupo ng mga henyo ang nakahanap ng isang pambihirang halaman na wala na sa labas ng mundo, at makakatulong ito na palakasin ang bloodline ng isang tao. Gayunpaman, sa tabi ng pambihirang halaman ay isang hayop na maihahambing sa Great Origin Core Realm, kaya ang lugar ay napuno ng labanan. May kabuuang 4 o 5 henyo ang pumasok sa away. Tiningnan sila ni Francis at nakitang walang tao mula sa Mystic True Sacred Clan. Kahit na ang halaga ng pambihirang halaman ay malaki, si Francis ay masyadong tamad na pumunta sa ibabaw. Nagkaroon ng maraming kapalaran dito. Ang target niya ay ang Purple Smoke Lake. Nagpatuloy si Francis sa kanyang paglalakbay, iniiwasan ang lahat mula sa Sacred Land. Gayunpaman, ang Demigod Forgotten Garden ay napakalaki, at ang bilis ng lahat ay limitado. Makalipas ang kalahating araw, nalampasan lamang ni Francis ang 2/3 ng distansya doon. Sa sandaling ito, isang tore na kumikinang sa ginto ang lumitaw sa kagubatan sa harapan. Bagamat ito ay malayo, naramdaman ni Francis ang isang hangin ng kayamanan na nagmumula sa gintong tore na iyon. Pwede bang 10,000 Treasures Tower ang tower na iyon sa harap?
Huminto ang mga yapik ni Francis. Ang 10,000 Treasures Tower ay naglalaman ng mga ipon ng isang demigod. Ang mga kayamanang ito ay pawang nanginginig sa lupa at may mga natatanging kakayahan. Tila, may mga alingaw-ngaw na ang anumang random na kayamanan sa loob ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang mortal. Sa nakalipas na dosenang milenya, ang mga kayamanan mula sa 10,000 Treasures Tower ay lumikha ng maraming alamat. Isang misteryosong singsing ang lumikha ng isang Void God Realm King. Isang kakaibang token ang lumikha ng 2-star Super Sect. Isang misteryosong barya ang nagpabago sa kapalaran ng isang normal. Bukod doon, ang 10,000 Treasures Tower ay naglalaman din ng mga item na katulad ng Void God Protections na maaaring gamitin sa loob ng Demigod Forgotten Garden. Dahil ang mga item na ito ay nagmula sa Demigod Forgotten Garden sa simula, hindi sila pinaghihigpitan ng langit at lupa. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay ginawa ang 10,000 Treasures Tower na isang mahalagang target ng lahat ng mga henyo. Gaya ng inaasahan, nang marating ni Francis ang 10,000 Treasures Tower, marami na ang mga tao doon, mga 40 o 50. Kailangang malaman ng isa na ito ay simula pa lamang ng pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden. Sa bawat pagbukas nito, kalahating buwan lang ang oras. Napakaraming mga henyo na nagtipon dito sa unang araw. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Naisipan niyang harapin muna ang 10,000 Treasures Tower kanina, ngunit nagpasya siyang sumuko. Ang kompetisyon dito ay masyadong mabangis, at ang tore mismo ay puno ng mga mapanganib na hamon. Mahirap para sa isang solong tao na makamit ang anuman, maliban kung sila ay kasing lakas ni Godfrey o Mercedes. Sa madaling salita, pinakamahusay na lumikha ng isang koponan. Junior Marshall Brother Hanford. Isang boses ang tumunog mula sa grupo ng 5 o 6 sa harap ng 10,000 Treasures Tower. Ang boses ay kay Wenji. Ang pinuno ng grupo ni Wenji ay si Brother Nan, na mula sa Mystic True Sacred Clan at isa sa nangungunang 10 henyo. Huminto si Francis. Kasalukuyan siyang may 2 pagpipilian. Isa, sumali sa grupo ng Mystic True Sacred Clan. 2, huwag. Junior Marshall Brother Hanford, bakit hindi sumali sa grupo natin? Kung mas marami tayo, mas magiging malakas tayo. Makakapasok tayo sa 10,000 Treasures Tower ng magkasama. Masiglang sabi ni Wenji. Si Francis ay hindi pa matagal nakasama sa Mystic True Sacred Clan, kaya ang tanging taong medyo kilala niya ay si Wenji, at iyon ay dahil pareho silang nasa ilalim ni Emperor Duanmo. Hehe. Hindi naman masama ang lakas ni Junior Marshall Brother Hanford. Nakita kong personal niyang natalo si Harley. Ang ilan sa iba pa sa loob ng grupo ay nagpahayag ng kanilang mabuting layunin. Ang kompetisyon sa loob ng Demigod Forgotten Garden ay mahigpit, at maraming puwersa dito. Pinakamainam para sa mga mula sa parehong puwersa na tumulong sa isa't isa. Walang ekspresyon si Senior Marshall Brother Nan, ngunit hindi siya tumanggi. Kung mas marami sila, mas malakas sila. Sa kanyang mga mata, katamtaman ang lakas ni Francis, kaya kahit papaano ay hindi niya sila kalagkarin pababa. Natahimik si Francis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagiging mapagpasyahan. Senior Marshal Kuya Dong, sorry talaga, may sarili akong plano, kaya hindi muna ako makakasali sa grupo mo. Medyo nanghihinayang sabi ni Francis. Ang una niyang target ay ang Purple Smoke Lake. Ang 10,000 Treasures Tower ay hindi angkop para kay Francis. Kakasali lang niya sa Mystic True Sacred Clan, kaya hindi pa siya pamilyar sa iba pang core disciples. Kahit na si Wenji ay disipulo din ni Queen Lee, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang selos at hindi balanse. Malinaw na alam ni Francis ang lahat ng iyon. Hindi ito ang Floating Crest Palace mula sa Broken Moon Clan. Wala siyang tunay na kaibigan dito sa Demigod Forgotten Garden na maasahan niya. Sa makatuwid, sa grupo ni Brother Nan, siya ay gagamitin lamang ng hindi tumatanggap ng malaking kapalit. Ang 10,000 Treasures Tower ay kasalukuyang hindi angkop para sa akin. Ang anyo ni Francis ay naging purple streak habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad pagkatapos bumaba.
Handa siyang maging loner sa Demigod Forgotten Garden, at may tiwala siya sa kanyang sarili. Kahit loner siya, lalaban siya ng landas para sa sarili niya. Hindi alam ni Francis kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ang pagtanggi ni Francis ay naging bahagyang pangit ng ekspresyon ni Wenji. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya gusto si Francis dahil sa selos, ngunit hindi rin siya naglakas loob na saktan siya. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay pinabura ni Queen Lee habang siya ay isang in-named disciple lamang. Hayaan mo siyang umalis mag-isa at mapahamak ng mag-isa. Kung wala ang lakas ng isa sa nangungunang 10 prodigies, mamamatay ang mga loner. Ang pangit ng ekspresyon ni Kuya Nan. Dahil sa pagtanggi ni Francis na sumali sa kanyang grupo, nawalan siya ng mukha. 639. Makalipas ang 4 na oras, ligtas na nakarating si Francis sa isang malabong kulay lila na lawa. Ang lawa ay ilang daang milya ang lapad. Kapag ang isa ay tumingin sa malayo, ito ay tila isang perpektong piraso ng jade. Ito ang pinakamalaking lawa sa Demigod Forgotten Garden, ang Purple Smoke Lake. Bumagal si Francis at naging maingat. Sa sandaling ito, naligaw siya sa landas ng berdeng jadestone at kasalukuyang lumalapit sa bahagyang basang putik malapit sa lawa. May layunin na kontrolin ang mga batas sa Demigod Forgotten Garden, at karamihan sa mga hayop ay hindi nang ahas na pumasok sa Green Jadestone Path. Para sa mga tagalabas, ang Green Jadestone Path ay medyo ligtas, ngunit ngayon ay umalis na si Francis sa landas at papasok na sana sa lugar ng Purple Smoke Lake. Ang Purple Smoke Lake ay isa sa mga lugar na may pinakamagandang kapalaran sa buong Demigod Forgotten Garden. Marami itong kakaibang kayamanan at mapagkukunan. Si Francis ay humakbang sa putik at lumapit sa malabong kulay lilang lawa. Ang lawa ay naglalaman ng isang espiritual na kapangyarihan sa loob nito, na lumikha ng bihira at mahalagang mga mapagkukunan, ngunit lumikha din ng makapangyarihang mga hayop sa tubig sa parehong oras. Purple Scaled Grass. Ang mga mababang tandang ay nagmula sa ilang mga henyo malapit sa baybayin. Bam! Isang lalaking natatakpan ng tubig ang humablot ng isang kakaibang mukhang may kaliskis na damo, tumalon palabas ng tubig, at tumakbo patungo sa dalampasigan. Whoosh! 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 12 ng mga kalapit na isda ang nagpakita ng kanilang mga ngipin at sumunod. Ang pinakamahina sa mga isdang ito ay nasa True Lord rank, at ang pinakamalakas ay umabot sa Origin Core Realm. Ang kapaligiran ng Demigod Forgotten Garden ay nangangahulugan na ang paglaki ng anumang nabubuhay sa loob ay hindi bababa sa 10 beses at hanggang sa kahit 100 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ang Purple Scaled Grass ay isang damo na maaaring palakasin ang katawan ng isang tao at makatulong sa sinumang nasa ibaba ng Void God Realm. Lumitaw ang impormasyon sa isip ni Francis. Ang Purple Scaled Grass ay halos wala na sa labas ng mundo, ngunit may napakaraming dami nito sa Purple Smoke Lake. Sa buong Kang Ocean, mahigit 70% ng Purple Scaled Grass ang nanggaling dito, kaya walang supply para dito. Bukod sa pagpapalakas ng katawan, ang Purple Scaled Grass ay may isa pang kakaibang epekto. Kung kumain ng isa ng maraming Purple Scaled Grass, maaari silang makakuha ng defensive water bloodline. Sa madaling salita, maaari itong magbigay sa isang tao ng bloodline ng elemento ng tubig. Ito ay parang hindi ka panipaniwala, ngunit anumang bagay na mukhang hindi ka panipaniwala ay normal sa Demigod Forgotten Garden. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay gumawa ng kalahating hakbang patungo sa kaharian ng mga Diyos. Tulungan mo ako. Napasigaw ang lalaki habang inatake siya ng ilang daang isda. Sa Demigod Forgotten Garden, ang pressure mula sa heaven and earth ay napakalakas, at ang mga normal na Origin Core Realm Cultivator ay hindi man lang nakakalipad. Kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay maaari lamang maglakbay sa ere. Bagamat ang lalaki ay dalubhasa sa mga pamamaraan ng elemento ng tubig, nahaharap siya sa pag-atake ng ilang daang isda sa lawa. Karamihan sa mga isda sa Purple Smoke Lake ay mga carnivore, at mayroon silang matalas na pangamoy patungo sa mga estranghero at sinasalakay sila ng katutubo. Bilis!
Tulungan mo si Junior Marshall Brother Zhu. May 2 alagad sa dalampasigan. Isa sa kanila ay bumunot ng busog habang ang isa naman ay gumamit ng soul technique na nagpadala ng mental energy sa hangin upang pigilan ang mga pag-atake ng isda. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng iyon, habang ang lalaki ay malapit ng makarating sa pampang, ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo. Sa pagkakataong iyon ay may nangyaring hindi inaasahan. Isang magulong alon ang lumundag mula sa lawa nang makita ang higanteng figure ng isang madilim at may kaliskis na nilalang. Mag-ingat ka. Isa itong sinaunang buwaya. Ang iba pang 2 disipulo, na parehong nasa huling yugto ng Small Origin Core Realm, ay nagpakawala ng mga pag-atake sa buwaya. Gayunpaman, ang kaliskis ng buwaya ay napakatigas. Inabot nito ang mga pag-atake ng 2 Small Origin Core Realms ng direkta, at walang mga palatandaan ng halatang pinsala kahit saan. Boom! Ang mga kaliskis ng sinaunang buwaya ay may malabong lilang kulay sa kanila habang ito ay tumalon patungo sa lalaki. Arg! Ang lalaking nagsanay sa water techniques ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya ngunit nakagat pa rin sa binti. Basag! Matapos mawala ng paa, nakatakas ang lalaki sa danger zone sa tulong ng 2 pang disipulo. Ang bilang ng mga hayop sa Purple Smoke Lake at ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa sa aming naisip. Gulat na gulat ang 3. Bagamat nakakuha sila ng isang tangkay ng damo, nawala ng paa ang isa sa kanila. Bagamat mataas ang halaga ng purple scaled grass, ang presyong ibinayad nila ay masyadong malaki. Kailangan ng isa ng kahit 1 dosenang purple scaled grasses para makuha ang defensive water bloodline na iyon. Mapait ang ekspresyon ng 3. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga figure ng iba pang mga henyo malapit sa Purple Smoke Lake. Tanging ang mga nasa Great Origin Core Realm lamang ang makakakuha ng ilang magagandang bagay nang hindi nasaktan. Ang purple scaled grass ay isa lamang sa mga bihirang kayamanan sa Purple Smoke Lake. Ang kalaliman ng lawa ay naglalaman ng mas mahahalagang kayamanan. Tila, mayroong isang lahi ng sirena sa kailaliman ng lawa, pati na rin ang isang lihim na palasyo. Nagsimulang mag-isip si Francis. Hindi siya nagmamadali. Dahil hindi nila magawang lumipad, kahit ang mga nasa Great Origin Core Realm ay maaari lamang subukan ang kanilang kapalaran malapit sa baybayin. Naging mas malinaw ang takbo ng pag-iisip ni Francis, at nagpasya siya kung ano ang gagawin. Nag-iisa ang brat na iyon. Aling sekta ang core disciple siya? Mukhang bago siya. Ang mga tingin ng 3 lalaking koponan mula noon ay dumapo kay Francis, na dahan-daang lumalapit sa kanila. Maingat ang ekspresyon ng 3. Hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang busog, ang isa pa ay nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang lihim na pamamaraan ng kaluluwa, at ang huling lalaki, na nagsanay sa elemento ng tubig, ay inilagay ang purple scaled grass. Hindi nag-abala si Francis sa 3. Umupo siya malapit sa kung saan lumitaw ang sinaunang buwaya. Ang sinaunang buwaya ay isang bihirang lahi sa Purple Smoke Lake na maaari ring umatake sa lupa. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nakaupo siya sa harap ng 3 maingat na tingin. Lihim na natigilan ang 3. Mayabang ba ang batang ito na may asul na buhok o may pagka-retarded lang? Isang sinaunang buwaya ang umatake doon at naglakas loob pa rin siyang umupo doon. Tayong 3 ay galing sa Dark Cloud Sect. Pwede ba naming malaman kung saang sekta ka galing? Nagsalita ang mamamana. Mystic True Sacred Clan, Francis. Walang pakialam na sabi ni Francis habang nakatalikod sa 3. Mystic True Sacred Clan. Ang 3 mula sa Dark Cloud Sect ay agad na nagpakita ng maingat na mga ekspresyon. Wala silang lakas ng loob na maliitin siya. Ang 2 Sacred Clans ay nakatayo sa tuktok ng Sacred Land. Kahit sa Demigod Forgotten Garden, ang mga alagad ng 2 star na sekta ay dahado laban sa mga mula sa 3 star clans. Retreat muna. Ang 3 ay umatras pabalik sa Green Jade Stone Path at nakabawi. Hindi sila umalis. Sa halip na natili sila at pinanood ang pag-unlad ng iba pang mga henyo sa malapit. Karamihan sa mga henyo ay itinaboy ng mga isda sa loob ng lawa.
Ang ilang Great Origin Core Realms lang at isang babaeng Beast Tamer ang nakakuha ng anumang reward. Pinaamo ng babaeng Beast Tamer ang mahigit 12 isda para mangalap ng kayamanan sa lawa. Dama po ang tingin ni Francis sa babaeng Beast Tamer at tinanggo niya ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, isang magulong alon ang umahan patungo kay Francis. Ang sinaunang buwaya. Tumalo ng puso ng tatlong henyo ng Dark Cloud Sect. Ang battle power ng sinaunang crocodile ay halos nasa tuktok na Small Origin Core Realm, at maaari pa itong magdepensa laban sa mga pag-atake mula sa Great Origin Core Realms. Mabuti. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang nakakulong siya sa buwaya gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Dark Heart Seal. Isang malamig na layunin ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata at sa kaluluwa ng buwaya. Agad na nagyelo sa himpapawid ang katawan ng buwaya bago bumagsak sa lupa. Hindi kumikibo si Francis, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng isa o dalawa, ang sinaunang buwaya ay magalang na lumakad sa tabi ni Francis. Ito ang una. Tumango si Francis. Bagaman malakas ang pisikal na depensa ng buwaya, katamtaman ang kaluluwa nito. Ito. Ang mga ekspresyon ng tatlo mula sa Dark Cloud Sect ay nagbago ng husto. Nagawa niyang kontrolin ang isang sinaunang buwaya. Nagulat ang henyo na dalubhasa sa kaluluwa. Ang lakas ng kaluluwa ng isang tao ay karaniwang kailangan na nasa Great Origin Core Realm man lang para kontrolin ang isang sinaunang buwaya, ngunit kahit ang isang Sovereign Lord na dalubhasa sa kaluluwa ay hindi kayang kontrolin ang isa ng ganoon kadali. Pagkatapos ay pinanood ng tatlo si Francis na nakaupo sa buwaya. Nagsimulang lumangoy ang buwaya sa baybayin, na siyang teritoryo nito. Umupo si Francis sa buwaya, at ang ibang mga isda ay hindi nang ahas na lumapit dito. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Francis ang pangalawang sinaunang buwaya. Dark Heart Seal. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagpalibot sa kanyang soul technique at matagumpay na inalipin ang pangalawang sinaunang buwaya. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong dalawang sinaunang buwaya si Francis. Nanlalaki ang mga mata ng tatlo mula sa Dark Cloud Sect. Sa dalawang sinaunang buwaya, hindi kailangang matakot si Francis sa anumang malapit sa baybayin. Gayunpaman, hindi ginamit ni Francis ang mga buwaya para mangalap ng kayamanan gaya ng inaasahan nila. Whoosh! Whoosh! Ang dalawang sinaunang buwaya ay nagpatuloy sa paglangoy sa pampang. Makalipas ang isang oras. 3, 4, 5. Ang bilang ng mga sinaunang buwaya sa ilalim ng kontrol ni Francis ay dumarami. Sa mga sandaling ito, nakuha pa niya ang atensyon ng babaeng Beast Tamer. Nakakayang kontrolin ng bloodline power ng lalaking iyon ang 5 sinaunang buwaya. Natigilan ng babaeng Beast Tamer. Kailangang malaman ng isa na siya ay gumugol ng napakatagal na panahon at nakontrol lamang niya ang isang sinaunang buwaya at higit sa 12 isda. Higit pa rito, kailangan niyang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang Sacred Soul Technique kung hindi ay makatakas sila sa kanyang kontrol, samantalang ang Dark Heart Seed ni Francis ay ganap na inalipin ang target. Ang kanyang pamamaraan ay napakahusay. Nakontrol na niya ang 5 o 6 na sinaunang buwaya at madaling makakalap ng ilan sa mga mahalagang mapagkukunan malapit sa baybayin. Ang babaeng Beast Tamer ay tumingin kay Francis nang may pagtataka. Si Francis ay nagpaalipin na ng 5 o 6 na sinaunang buwaya, ngunit walang mga palatandaan na siya ay nagtitipon ng kahit ano. Mula doon, makikita ng isa kung gaano siya kaambisyo. Marahil ay may mas malaking layunin siya. Sa wakas, matapos magpaalipin sa 10 sinaunang buwaya, nagpakawala ng hininga si Francis at bahagyang napagod. 10 sinaunang buwaya. Ang lakas ng labanan ng bawat isa sa kanila ay maihahambing sa pinakamataas na Small Origin Core Realm, at ang kanilang depensa ay maaaring huminto sa mga pag-atake mula sa Great Origin Core Realm. Nanginginig ang puso ng tatlo mula sa Dark Cloud Sect. Ang babaeng Beast Tamer ay pinagmamasdan ng bawat kilos ni Francis ng may inggit. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nasa isip nitong henyong lumalaban sa langit na dalubhasa sa kaluluwa. 640.
Matapos alipinin ang 10 sinaunang buwaya, magagawa ni Francis na duminahin ang baybayin ng Purple Smoke Lake kasama ang mga subordinate na ito. Sa sandaling ito, lahat ng mga henyo sa malapit, kabilang ang dalawang Great Origin Core Realms, ay nag-iingat kay Francis. Ang bawat kilos at galaw niya ay nakakapukaw ng atensyon. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, inutusan ni Francis ang 10 sinaunang buwaya na dahan-daang lumangoy patungo sa gitna. Hindi siya naglakas loob na pumunta ng masyadong malayo. Maraming mga hayop sa Purple Smoke Lake. Ang ilang uri ng isda ay umabot sa libo-libo at 10,000. Kung ang isa ay nakulong sa kanila, kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realms ay kailangang umatras. Ang mga sinaunang buwaya ay nasa tuktok lamang ng food chain sa paligid ng baybayin ng Purple Smoke Lake. Sa sandaling ito, whoosh, whoosh, whoosh. Isang grupo ng mga isda na umaabot sa 100 ang lumitaw sa tubig sa unahan. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa True Lord rank, at mayroong halos 10 Origin Core Realm aura. Naramdaman ng isda ang mga aura mula sa mga buwaya at hindi ng ahas na lumapit. Pumunta ka. Umupo si Francis sa isang buwaya at inutusan ng iba pang mga buwaya na lumapit sa grupo ng mga isda. Whoosh! 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 Agad na nataranta ang grupo ng mga isda. Kung wala ang ilang daan sa kanila, mahirap para sa kanila na bantayin ang 10 sinaunang buwaya. 10,000 Divine Thoughts Technique 1 Thought into 10. Ang isip ni Francis ay biglang nahati sa 10-10 kaisipan, na lahat ay gumamit ng Dark Heart Seal sa isda. Dahil sila ay nagpanik at natakot, madali silang naalipin ng Dark Heart Seal. Sa isang hininga lang, inalipin ni Francis ang 18 isda gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Ang lahat ng isda ay nasa True Lord rank man lang, ngunit ang Dark Heart Seal na ginamit ng 10,000 Divine Thoughts technique ni Francis ay nakontrol pa rin sila. Whoosh! Ang mga aliping isda ay lumalangoy sa mga sinaunang buwaya ng may paggalang. Nagawa niyang kontrolin ang napakaraming isda sa isang pag-iisip lang. Hindi makapaniwala ang babaeng beast tamer. Puno ng paghanga ang mga mata niya. Nagsanay din siya sa mental energy, kaya alam niya na ang kahusayan ni Francis ay umabot na sa napakataas na antas. Ang paghahati ng isip sa 10 o 20 magkakaibang kaisipan at paggamit ng soul technique ng sabay sa bawat individual na pag-iisip. Para sa kanya, isa na itong Grandmaster. Gayunpaman, ang pag-alipin sa 18 isda ay ang unang alon lamang ni Francis. Dumating ang pangalawang alon habang muling nahati ang isip ni Francis at inalipin ang 10 o 20 pang isda. Ang ikatlong alon. Ang ikaapat na alon. Ang ikalimang alon. Pagkatapos ng 5 alon, si Francis ay mayroon ng 100 isda at 10 Origin Core Realm Fish Leader. Napatulala ang babaeng hayop na tamer. Gaano kalakas ang kanyang kaluluwa? Kahit na mayroon siyang eye bloodline na maaaring mabawasan ang dami ng enerhiya na ginugol, hindi ito magagamit ng walang hanggan. Hindi makapaniwala ang babaeng beast tamer sa kanyang mga mata. Sinuri niya na ang kaluluwa ni Francis ay nasa late stage na Great Origin Core Realm o mas malakas, at mayroon itong soul-based eye bloodline na nagpapataas ng kanyang kahusayan bukod pa rito. Si Francis ay mayroon na ngayong 10 sinaunang buwaya at humigit kumulang 100 isda. Kumpleto na ang unang hakbang. Tumango si Francis. Ang bilang ng mga tropa na mayroon siya ay sapat na ngayon upang mamuno sa baybayin ng Purple Smoke Lake. Pagkatapos magpahinga ng 1 oras para mabawi ang kanyang lakas, nagpadala si Francis ng ilang mga order. Whoosh! 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 Nagsimulang gumalaw ang mga isda sa mga panlabas na gilid ng Purple Smoke Lake. Sa utos ni Francis, bumuo ng mga grupo ang mga isda at nagsimulang mangalap ng mga mapagkukunan sa paligid ng Purple Smoke Lake. Ang Purple Smoke Lake ay maraming bihira at mahalagang mapagkukunan. Ang kahusayan ng isang tao lamang ay masyadong mababa, at napakaraming banta sa lawa. Si Francis ay walang ginawa sa kanyang sarili, ipinasalang niya ang lahat sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga buwaya ay mas pamilyar sa kapaligiran dito, at sila ay talagang medyo matalino.
Ang daang isda ang pangunahing puwersa sa pangangalap ng mga mapagkukunan habang ang mga sinaunang buwaya ay ang mga bodyguard, at ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang may pananagutan sa paghahanap ng mga mapagkukunan sa lawa. Purple-scaled grass. Nagliwanag ang mga mata ni Francis nang makita niya ang mga bakas ng purple-scaled grass. Ang purple-scaled grass ay isang mapagkukunan na nilikha ng purple smoke lake, at mayroon itong kakaibang kapangyarihan. Kalahati ng dahilan kung bakit dumating ang mga henyo ay para sa purple-scaled grass. Hindi masama. Hinawakan ni Francis ang ilang tangkay ng purple-scaled grass at kinumpirma na ito ay tunay. Sa gayong puwersa sa ilalim niya, naniniwala siyang makakahanap siya ng higit pa. Upang subukan ang mga epekto ng purple-scaled grass, nagpasya si Francis na kumain ng isa. Isang malamig na aura ang agad na pumasok sa kanyang laman at dugo, na nagsimulang mag-alab. Isang manipis na layer ng purple na apoy ang nagsimulang lumiwanag sa paligid ng katawan ni Francis. Nagpakita siya ng masakit na ekspresyon at bahagyang pumiglas. Ang isang normal na Origin Core Realm Cultivator ay mangangailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan para makuha ang enerhiya mula sa isang purple-scaled grass. Gayunpaman, ang estado ng pag-iral ni Francis ay hindi simple pagkatapos na palakasin ng aura ng Ancient Dream Realm. Ang bilis ng kanyang pagsipsip ay hindi maisip ng lohikal. Ang purple-scaled grass ay talagang may epekto sa aking katawan at estado ng pag-iral, ngunit ang epekto para sa akin ay hindi masyadong malakas. Malinaw itong naramdaman ni Francis dahil ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm at papalapit na sa Void God Realm. Kahit na ang katawan at estado ng pagkakaroon ng isang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi kasing lakas ng kay Francis. Siyempre, mas gusto ni Francis ang purple-scaled grass dahil sa defensive water bloodline nito. Ang isang item na maaaring magbigay sa isang tao ng isang bloodline ay bihira sa buong fan universe. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng purple-scaled grass. Sa paglipas ng panahon, ang hukbo na kinokontrol ni Francis ay nangalap ng maraming mapagkukunan, na nagbibigay ng higit na kahalagahan sa purple-scaled grass. Habang nag-iipon sila ng mga mapagkukunan, hindi maiiwasan na magkaroon ng pagkatalo sa mga tropa, ngunit siya ay nagpapaalipin pa. Makalipas ang kalahating araw, ang bilang ng mga isda sa ilalim ng kontrol ni Francis ay talagang tumaas sa halip. Ang bilang ay umabot na sa mahigit 200. Hanggat ang isang target ay inalipin ng Dark Heart Seal, susundin nila siya mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, ibig sabihin na ang enerhiya na ginamit upang kontrolin sila pagkatapos ay magiging napakaliit. Purple-scaled grass. Blackwater insect grass. Water precious stone. Guo shell. Ang mga bihirang kayamanan at iba't ibang uri ay ipinadala kay Francis. Higit pa rito, hinanap lamang ni Francis ang mga kayamanan at mapagkukunan na kapakipakinabang sa Origin Core Realm o extinct sa labas ng mundo. Sa kanila, ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang purple-scaled grass. Ang iba pang mga mapagkukunan at kayamanan ay pangunahing ginagamit para sa alinman sa tulong sa labas, paggawa ng tableta, pag-forging ng armas, o mga antidote, samantalang ang purple-scaled grass ay maaaring direktang magpapataas ng lakas ng isang tao. Inilagay niya ang pinakamahalaga sa ganoong uri ng mapagkukunan. Ang kahusayan ng 200 isda ay napakataas, at ang dami ng purple-scaled grass sa mga kamay ni Francis ay patuloy na tumataas. 18. 19. 20. Ang purple-scaled grass ni Francis ay patuloy na dumami sa pamamagitan lamang ng pag-utos sa kanyang mga nasasakupan, habang ang iba ay gagamit ng kalahating araw na oras upang mahanap ang isa o dalawa habang nahaharap sa pagtugis ng maraming mga hayop sa proseso. Bawat oras o higit pa, kakain si Francis ng isang kumpol ng purple-scaled grass. Habang patuloy na dumarami ang dami ng kanyang kinain, lumakas ang katawan ni Francis, lalo na sa depensa. Nang kumain siya ng 10 piraso ng purple-scaled grass, naramdaman ni Francis na ang kanyang bloodline ay sumasailalim sa kakaibang pagbabago. Parang may dark purple na water aura sa loob ng kanyang laman. Sinubukan ni Francis na kontrolin ang aura na ito sa kanyang katawan. Weng!
Isang layer ng dark purple markings ang lumitaw sa balat ni Francis, na hindi nagtagal ay naging kaliskis. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Francis. Mayroon na siyang bagong bloodline na kapangyarihan sa kanyang katawan. Naramdaman ni Francis na malakas ang depensa ng mga kaliskis, katulad ng mga kaliskis sa katawan ng mga sinaunang buwaya. Ang mga sinaunang buwaya ay nasa small origin core realm lamang, ngunit ang kanilang depensa ay maaaring hamarang sa mga pag-atake mula sa great origin core realm. Ang mga kapangyarihan ng bloodline ay karaniwang batay sa kung gaano kalakas ang katawan ng isang tao. Ang estado ng pag-iral at katawan ni Francis ay parehong naka-absorb ng maraming aura ng ancient dream realm, kaya ang lakas ng kanyang bagong defensive bloodline ay napakalakas. Ang defensive bloodline na ito ay tumaas lang ng 30% ang kabuuang depensa ko. Nanginig ang puso ni Francis, at ito ay simula pa lamang. Kumakain pa rin siya ng purple scaled grass para tumaas ang concentration ng bloodline. Kasabay nito, saglit na pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm para makuha ang aura nito at linisin ang bloodline. 28. 30. 35. Lumalawak pa rin ang maliit na hukbo ni Francis, at tumataas pa rin ang kanilang kahusayan. Ang mga hayop ay lahat ay matalino sa isang tiyak na antas, at ipinadala ni Francis ang imahe ng purple scaled grass sa isipan ng mga pinuno at inutusan silang tumuon sa espesyal na damong ito. Sa ikalawang araw, ang bilang ng mga piraso ng purple scaled grass na nasa kamay niya ay umabot na sa halos 40. Nakatanggap siya ng purple scaled grass ng mas mabilis kaysa makakain niya. Sa sandaling ito, nag-evolve na rin ang kanyang bagong bloodline power. Kailangan lang niya ng isang pag-iisip para mabuo ang dark purple water marking sa kanyang katawan, at ang mga kaliskis ay naging mas condensed. Ang depensa ko ngayon ay 2 beses na mas malakas kaysa dati, ngunit ang defensive bloodline na ito ay hindi nakakaapekto sa defensive barrier ng water bloodline ko. Naramdaman ni Francis na ang kanyang katawan, lalo na sa mga tuntunin ng depensa, ay naging mas malakas. Ang lahat ng ito ay dumapo sa mga mata ng iba pang mga henyo ng sagradong lupain. Isang araw at kalahati na ang lumipas mula nang buksan ang Demigod Forgotten Garden. Mayroong 20 o 30 henyo na kasalukuyang nagtitipon sa paligid ng Purple Smoke Lake, at ang mga ani ni Francis ay nagseselo sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang hukbo ni Francis ay palaki ng palaki. Sapat na para matakot sa kanya ang karamihan sa iba pang mga henyo. 20 sinaunang buwaya at 400 isda. Ang babaeng beast tamer ay tumingin kay Francis na parang hindi siya nakatingin sa tao. Sa isa pang sulok ng lawa, ang isang maliit na small origin core realm ay kumukuha ng higit sa 70% ng purple scaled grass. Ang kanyang hukbo ay nakakuha na ng higit sa kalahati ng lahat ng mga mapagkukunan at kayamanan dito. Wala man lang tayong nakukuhang buto para nguyain. 5 o 6 na henyo ang nagtipon. Tiningnan nila ang hukbo ng mga species ng tubig na may galit at ayaw. 2 sa kanila ang nakarating sa Great Origin Core Realm. Ang isa sa kanila ay isang lalaki na may tuyo at lantang mukha, habang ang isa ay isang kabataan na nagtanim sa sword daw. Ang lalaking may lantang mukha ay nagdadalubhasa sa daw ng ghost corpses at may hukbong 100 kalansay. Sa kanila, 8 ang nakarating sa Origin Core Realm, at isang golden skeleton ang nakaabot sa Sovereign Lord rank. 641. Brother Joe, galing ka sa Thousand Darkness Sacred Clan at dalubhasa sa Tao of the Soul, ikaw lang ang makakapag-alaga sa brat na iyon. Iminungkahi ng isa sa mga henyo mula sa isang 2-star sect. Nang marinig iyon, lahat ng iba pang mga henyo ay sumang-ayon, kabilang ang mga kabataang naglilinang ng sword daw. Si Francis ay nagmula sa 3-star na Mystic True Sacred Clan, kaya ang mga normal na henyo mula sa 2-star na sekta ay hindi nang ahas na saktan siya. Dama po ang kanilang mga tingin kay Brother Joe na may lantang mukha. Okay. Naningkit ang mga mata ni Brother Joe. Siya ang pinakamalakas sa kanilang grupo. Bumalik sa Purple Smoke Lake, nakaupo si Francis sa isang sinaunang buwaya, at ang hukbo ng mga isda na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay sobrang aktibo sa loob ng radius na ilang milya.
Hindi pa siya naglakas loob na pumasok sa kailaliman ng Purple Smoke Lake, kaya nag-iipon lamang siya ng mga mapagkukunan mula sa mga gilid ng lawa sa ngayon. Ayon sa impormasyon, mayroong mas makapangyarihang mga hayop sa kailaliman ng Purple Smoke Lake, kabilang ang mga sirena at ang misteryosong palasyo sa ilalim ng lawa. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay i-scavenge ang lahat sa paligid ng mga gilid ng Purple Smoke Lake. Whoosh! Whoosh! Malaking bilang ng mga isda ang nagsimulang mangalap ng mga mapagkukunan mula sa tubig sa malapit, at ang purple-scaled grass pa rin ang pangunahing target. Kahit na ang iba pang mga mapagkukunan at kayamanan ay maaaring mahalaga, hindi nila mapataas ang kanyang lakas ng napakabilis. 58. 60. 63. Binilang ni Francis ang dami ng purple-scaled grass sa kanyang kamay. Siya mismo ay kumain ng higit sa 30 piraso, at kapag kinumplito ng Ancient Dream Realm Aura, ang epekto nito ay napakaganda. Sa isang pag-iisip lamang, isang grupo ng mga nangangaliskis, madilim na kulay ube na marka ang lumitaw sa balat ni Francis na parang isang uri ng nakascale na kamiseta. Napapataas nito ang aking lakas sa pagtatanggol, ngunit walang nakakasakit na mga epekto. Gayunpaman, ang bloodline na ito ay maaaring magbigay daan sa akin na madaling makibagay sa Purple Smoke Lake. Napagtanto ni Francis, ngunit nalaman niya na ito ay lohikal. Pagkatapos ng lahat, ang purple-scaled grass ay nagmula sa Purple Smoke Lake. Pagkatapos kumain ng napakaraming purple-scaled grass, nakuha ni Francis ang defensive water bloodline nito, na lubos na nagpapataas ng kanyang kaugnayan sa tubig, lalo na sa tubig ng Purple Smoke Lake. Kung pumasok si Francis sa Purple Smoke Lake ngayon, hindi siya maituturing na tagalabas ng iba pang nilalang sa loob ng lawa. Kapansin-pansing nabawasan din ang pressure sa kanya. Magsisimula akong magtungo sa kailaliman ng lawa pagkatapos kong mangolekta ng 100 piraso ng purple-scaled grass. Napaisip si Francis. Sa mismong iniisip niya. Whoosh! Sa kabilang panig ng baybayin, isang hugis dragon na kalansay na may 5 o 6 na tao sa itaas ay malumanay na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ghost Corp Secret Technique. Tumingin si Francis at nakita ang 5 o 6 na henyo sa balangkas na hugis dragon. Ang dalawang pinuno ay parehong Sovereign Lord si Brother Joe at ang kabataan ng Sword daw. Ang paglilinang ng iba pang 4 ay umabot sa huli at pinakamataas na yugto ng Small Origin Core Realm. Ang grupo ng mga tao ay sinisingil ng kasakiman sa kanilang mga mata. ZZ. Brat na pinangalan ng Hanford, ang iyong kakayahang mag-ipon ng napakaraming purple-scaled grass at iba pang mga kayamanan ay naiingit sa iyo. Sabi ni Brother Joe sa kakaibang tono. Anong gusto mo? Ang mga mata ni Francis ay kasing talas ng kutsilyo, at ang mga taong sakay ng Bone Dragon ay nakaramdam ng hindi nakikitang lamig. Dahil sa kasalukuyang antas ng bloodline at katawan ni Francis, ang kanyang titig lamang ay maaaring maglagay ng malaking pressure sa mga normal na sovereigns. Gusto lang naming bumili ng ilang purple-scaled grass. Hindi natakot si Brother Joe. Naabot na niya ang middle stage na Great Origin Core Realm at nag-specialize sa Tao of the Soul. Hindi siya natakot sa isang Small Origin Core Realm na nagkataong talented din sa Tao of the Soul. Bumili. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata habang sinusulyapan niya ang mga ito. Ang mga taong ito ay malinaw na sinusubukang magdulot ng gulo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbili. Ang halaga ng purple-scaled grass sa labas ng mundo ay hindi nasusukat. Ang 1 piraso lamang ay malapit sa halaga ng isang mid-tier na Earth grade na sandata, at kailangan mo ng hindi bababa sa 12 piraso upang makuha ang nagtatanggol na bloodline ng water, na may hindi bababa sa 20 upang magarantya ito. Paano kung magbayad tayo ng 10,000 mataas na kalidad na Primal Crystal Stone para sa 1 piraso? Sabi ni Brother Joe. 10,000 high-grade Primal Crystal Stones. Ang ibang mga henyo na nanunood mula sa dalampasigan ay nabulunan. 10,000 high-grade Primal Crystal Stones ay malamang na hindi makabili ng kahit isang ugat ng purple-scaled grass. Ito ay malinaw na pangangikil. Fuck off.
Si Francis ay masyadong tamad na abalahin sila, ngunit si Brother Joe at ang kumpanya ay halatang dumating dito na handa. Hindi sila umalis. Sa halip, nagsimula silang gumawa ng gulo. Halimbawa, pipigilan nila ang isda sa pangangalap ng mga kayamanan at papatayin din ang dalawa sa kanila. Lumamlam ang mukha ni Francis, ngunit tumawa siya sa halip na magalit. Oh well, ang layunin ko ay pamunuan pa rin ang Purple Smoke Lake. Ang mga taong ito ay magiging isang magandang halimbawa sa iba. Pumunta ka. Inutusan ni Francis ang 20 sinaunang buwaya na salakayin si Brother Joe at ang kumpanya. Bawat isa sa 20 sinaunang buwaya ay may lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang peak na Small Origin Core Realm, at lahat sila ay sumakay sa grupo ni Brother Joe ng sabay-sabay. Nagbago ang ekspresyon ni Brother Joe at ng kumpanya, at ang 4 na henyo na wala sa Great Origin Core Realm ay agad na nagsimulang magpanik. Ang mga sinaunang buwaya ay may kalamangan sa lupain, at ang kanilang singil ay agad na nagtulak sa grupo na magkahiwalay. Patayin ang pinuno. Umungol si Brother Joe habang siya at ang kabataang sword daw ay tumalon sa mga buwaya at sumugod kay Francis. Maging ang 2 Great Origin Core Realms ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga anit sa pag-iisip na kailangan nilang labanan ang 20 sinaunang buwaya at daan-daang isda ng direkta. Gayunpaman, alam nila kung ano ang gagawin. Si Francis ang pinuno nila, kaya hanggat papatayin nila siya, magugunaw ang lahat at magagawa nilang nakawin ang kanyang mga gamit. Wala nang mas simple kaysa sa planong ito. Ang 2 Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay sabay-sabay na sinisingil si Francis mula sa harap at likod. Napakalakas ng opensa ng kabataang sword daw, kaya siya ang nasa unahan, habang kinokontrol ni Brother Joe ang Sovereign Lord Golden Skeleton at gumamit ng Secret Soul Techniques para subukan at abalahin ang kontrol ni Francis sa isda mula sa likod. Hindi maganda. Ang babaeng halimaw na tamer malapit sa baybayin ay nagsiwalat ng hindi nagbitiw na ekspresyon. Bilang isang halimaw na tamer, alam niya na ang mga dalubhasa sa pagkontrol sa iba ay higit na nag-aalala tungkol sa pag-atake ng direkta. Sa harap ng 2 Sovereign Lords mula sa Sacred Land, paano makakaalis si Francis nang hindi nasaktan? Lumitaw. Hindi gumagalaw si Francis habang may lumitaw na itim na bandila sa kanyang kamay. Sure! Sa isang alon ng itim na bandila, lumitaw ang daang sinumpaang bangkay ng multo, at binalot ng maitim na usok ang lahat sa loob ng 12 yarda. Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay agad na inatake ng makamulto na usok nang makalapit siya rito, at ang hindi nakikitang mga natuyong puting kamay ay nagsimulang umabot sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa daang sinumpaang ghost corpses ay nakarating na ngayon sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at sumanib sa aura ng Ancient Dream Realm. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi bababa sa 1 o 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang kabataang sword daw ay kakapasok lamang at naramdaman na niya ang kanyang mga kalamnan na nanlamig at ang kanyang kakanyahan at enerhiya ay sinipsip. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay agad na nabawasan ng 30 hanggang 40% at, habang lumilipas ang panahon, patuloy lang itong humihina. Sa sandaling nanatili siya sa usok ng higit sa 10 paghinga, malamang na siya ay magiging isang tumpok ng mga puting buto. 100 sinumpaang bangkay ng multo. Tingnan mo ang akin. Tumawa si Brother Joe habang kinokontrol niya ang Golden Skeleton at pinapasok ito sa First Ghost Corpse Array. Hindi naman talaga naapektuhan ang Golden Skeleton dahil isa rin itong bangkay ng multo. Higit pa rito, ang gintong kalansay na ito ay nakarating sa Great Origin Core Realm. Nangangahulugan ito na kailangan pang harapin ni Francis ang isang malusog na Sovereign Lord at isang mahinang sword daw Sovereign Lord. Magiging okay din ang lahat basta't mabilis natin siyang papatayin. Malinaw ang puso ni Brother Joe, ngunit isang sigaw ang nagmula sa First Ghost Corpse Array sa susunod na sandali. Arg! Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay pinutol ng maitim na lila na talim sa loob ng maitim na usok. Talim ng lila na pagkasira. Ang dark purple na talim sa kamay ni Francis ay nagradiated ng aura ng destruction habang ito ay hiniwa sa kabataan ng sword daw, na nagdulot ng kaluskos ng kidlat at pag-ungol ng hangin.
Bagamat ang kabataan ng Sword daw ay umabot na sa maagang yugto ng Great Origin Core Realm at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ang iba pang mga normal na Sovereign Lords, ang kanyang mga pandama at lakas ay limitado sa hanay. Paano? Nanlalaki ang mga mata ng binata. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon pa ng oras at lakas si Francis para salakayin siya habang kinokontrol din ang array. Higit pa rito, ang pag-atake ay napakalakas. Malinaw na hindi niya alam na nilinang ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts technique, na nangangahulugan na hindi mahirap para sa kanya na kontrolin ang array at pag-atake ng sabay. Sure! Nawala ang figure ni Francis. Sinubukan ng kabataang Sword daw na tumakbo, ngunit napapikit siya ng maitim na usok. Ang kapalaran ng kabataang Sword daw ay selyado na siya ay kritikal na nasugatan, at ngayon ay hindi na siya nakatakas. Ang kanyang diwa at kaluluwa ay hinihigop ng Ghost Corpse Thirst Array. Sa loob ng Ghost Corpse Thirst Array, kailangan na lang ngayon ni Francis na harapin ang Sovereign Lord Golden Skeleton. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Isang maitim na lilang letigo ang namuo sa kamay ni Francis at ibinalot ang sarili sa gintong balangkas. Ang kapangyarihan ng kidlat ay sumalungat ng husto sa mga ghost corpses sa simula, ngunit higit pa rito, ang Purple Destruction Wind Lightning ni Francis ay naglalaman ng aura ng pagkasira. Ang core center sa loob ng kanyang katawan ay halos ganap na nagkristal, at ito ay halos maihahambing sa isang Sovereign Lord. Sa tulong ng aura ng Ancient Dream Realm, mas malapit pa ito sa pinanggalingan, kaya mas malakas ang kapangyarihan nito. Shoo! Nagsimulang umusok ang gintong kalansay habang nagpupumiglas ito. Lumuhod. Umuungal si Francis habang hinahampas niya ang isang palad sa gintong kalansay. Sa sandaling ito, para siyang higanteng hayop. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay papalapit na sa kalagayan ng isang hari, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay lumampas sa Loika sa tulong ng aura ng Ancient Dream Realm, Heartblood Essence, Purple Scaled Grass, at iba pang mga bagay. Nagpakita siya ng isang siksik, sinaunang bloodline na aura sa pamamagitan ng pag-ulos ng kanyang palad. Ang gintong kalansay ay hindi makagalaw habang ang pressure na bumababa dito ay naglalakbay sa buong katawan at isipan nito. Ice Imperial Seal. Isang ice blue seal ang namuo sa kabilang kamay ni Francis at nag-radiate ng nagyayelong malamig na enerhiya na bumabalot sa gininto ang kalansay. See! Nagsimulang lumitaw ang frost sa katawan ng gintong balangkas. Flop! Ang gininto ang kalansay ay dinurog ni Francis sa likod ng isang buwaya. Huwag mo nang isipin iyon, brat ka. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Brother Joe habang umuungal. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa banta ng Ghost Corpse Thirst Array habang siya ay sumisingil, umaasang subukang iligtas ang kanyang gininto ang kalansay. Ito ay isang Sovereign Lord Ghost Corpse, kung tutuusin. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanya. Ginamit niya ang lamig ng Ice Imperial Spear sa buong lawak nito. Sure! Ang gininto ang kalansay ay ganap na natakpan sa yelo. Tumigil ka! Lumipad si Brother Joe at nagpadala ng palad kay Francis, ngunit ang huli ay nakatayong hindi gumagalaw. Weng! Lumitaw ang madilim na lilang kaliskis sa kanyang katawan, at siya ay tila naging isang dragon-scaled warrior. Bam! Ang Great Origin Core Realm ang palad ni Brother Joe ay nagbigay ng mahinang kalabog. 642. Ano? Bulalas ni Brother Joe. Si Francis ay hindi gumalaw pagkatapos matamaan. Kahit na nag-specialize siya sa soul techniques, ang kanyang close combat battle power ay maihahambing pa rin sa isang normal na Sovereign Lord. Weng! Isang layer ng dark purple na kaliskis ang lumitaw sa katawan ni Francis, na nagpapataas ng kanyang depensa sa isang antas kung saan kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay masindak. Pinahintulutan ng Purple Scaled Grass si Francis na ipakita ang lakas ng kanyang estado ng pag-iral sa buong lawak nito. Kung ito ay isa pang sovereign na may normal na estado ng pag-iral, ang epekto ng Purple Scaled Grass ay hindi magiging ganoon kalakas. Seal. Hindi nag-abala si Francis kay Brother Joe. Pinaikot niya ang kanyang bloodline power at ganap na tinatakan ang Golden Skeleton. Nawalan ng kakayahang lumaban ang gintong kalansay.
Pagkatapos, ang God Spiritual Eye ni Francis ay nagpakawala ng nakakagulat na surge ng Eye Bloodline Power bilang isang banal na liwanag ng Purple Destruction Wind Lightning Flame na kumikinang sa kanyang mata. Shoo! Nagsimulang tumaas ang itim na usok mula sa gininto ang kalansay na nakatatak sa yelo habang napuno ng takot ang mga mata nito. Si Brother Joe, na ang kaluluwa ay konektado sa gininto ang kalansay, ay hindi maiwasang mapaungol. Ang marka ng enerhiya sa pag-iisip na iniwan niya sa gininto ang kalansay ay nasusunog na ng Purple Destruction Wind Lightning Eye Bloodline Flame. Huwag mo nang isipin iyon. Nakita ni Brother Joe ang sinusubukang gawin ni Francis. Lumitaw ang madilim na apoy sa paligid ng kanyang katawan na parang mga dragon at ahas, na pagkatapos ay bumaril patungo kay Francis. Kalmado ang ekspresyon ni Francis habang patuloy niyang pinupunasan ang marka ng enerhiya ng pag-iisip sa gintong balangkas. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang laki ng lawa ay umabot na sa 80 hanggang 90 yarda. Sa nakalipas na ilang buwan, nakatuon si Francis sa 10,000 Divine Thoughts Technique para sanayin ang kanyang kaluluwa, habang sumisipsip din ng malaking halaga ng aura ng Ancient Dream Realm. Ang kanyang kaluluwa ay umabot lamang sa antas na mas mababa kaysa sa kalahating hakbang na hari, ngunit ang aktwal na lakas ng kanyang kaluluwa ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang normal na kalahating hakbang na hari dahil sa aura ng Ancient Dream Realm at 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa makatuwid, si Francis ay may ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa. Higit pa rito, ginagamit niya ang Purple Destruction Wind Lightning Eye Bloodline Flame, na pinigilan ang Ghost Corpse daw. Boom! Ang mas malakas na pag-atake ni Brother Joe ay dumapo kay Francis, at ang ibabaw ng kaliskis sa balat ni Francis ay bahagyang natupi, ngunit mabilis silang nakabawi. Kailangang tandaan ng isa na si Francis ay hindi lamang nagkaroon ng bagong defensive water bloodline, mayroon din siyang isa pang water bloodline na mahusay sa defense at recovery sa simula. Kaya, kahit na ang pag-atake ni Brother Joe ay sapat na malakas upang bahagyang makapinsala kay Francis, ang huli ay maaaring makabawi ng napakabilis. 20%, 30%, 40%. Mabilis na sinimula ng God Spiritual Eye ni Francis na sirain ang marka ng enerhiya ng pag-iisip sa gintong balangkas. Kasabay nito, sinimulan din niyang gamitin ang Dark Heart Seal para subukang alipinin ang gintong kalansay. Isang Sovereign Lord Skeleton. Ibig sabihin, malapit nang magkaroon ng leader ang Ghost Corpse Cursed Array. Ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay napuno ng pananabik. Nararamdaman nito kung ano ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng koneksyon ng Dark Heart Seed. Tumigil ka! Galit si Brother Joe na parang kulog. Ipinatawag niya ang kanyang sandata at nagpakawala ng mas malalakas na pag-atake laban kay Francis. Gayunpaman, napagtanto niya na humihina ang kanyang pagkakasala. Unti-unting nilalamon ng Ghost Corpse Cursed Array ang kanyang lakas at diwa. Arg! Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay naging puddle of blood na may hiyawan. Naramdaman ni Brother Joe ang lamig sa kanyang katawan. Ang malakas na pakiramdam ng panganib ay nagpaputi ng kanyang mukha. Kahit na lumalaban siya gamit ang kanyang soul techniques, ang kanyang battle power ay bumaba sa 60 hanggang 70% ng kanyang maximum. Kung hindi ako tatakbo ngayon, wala nang pag-asa. Nanginig ang anit ni Brother Joe nang ang asul na buhok na binata sa kanyang harapan ay tila naging isang dragon-scaled beast. Kahit na siya ay isang sovereign lord, hindi niya nagawang saktan ang kanyang kalaban. 60%, 70%, 80%. Ang pag-unlad ni Francis ay naging mas mabilis at mas mabilis. Takbo! Nawalan ng lakas ng loob si Brother Joe. Nang malaya na si Francis at nagkaroon ng oras para umatake, hindi nagtiwala si Brother Joe na maiiwasan niyang sundin ang mga yapot ng kabataang sword daw. Ang lakas ng bagong core na disipulong ito mula sa Mystic True Sacred Clan ay maaaring maihambing sa nangungunang 10 henyo. Boom! Isang makapal na patong ng maitim na usok mula sa Ghost Corpse Cursed Array ang durog patungo kay Brother Joe. 80%. 70%. Tapos na.
Ang Purple Destruction Wind Lightning ni Francis's Eye Bloodline Flame ay nagawang ganap na maalis ang Mental Energy Mark sa Golden Skeleton, at ang kanyang Dark Heart Seal ay malapit ng alipinin ang skeleton. Whoosh! Gumamit si Brother Joe ng isang lihim na pamamaraan na nagpalaki sa kanyang laki, at halos hindi na siya makatakas sa hanay ng Ghost Corp's Cursed Array. Gayunpaman, sa susunod na sandali, mahigit 100 ang sinaunang buwaya at daan-daang isda ang sumugod sa kanya. Bam! Bam! Boom! Boom! Ginawa ni Brother Joe ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaglaban ang kanyang paraan. Hehe, kumpleto na. Matagumpay na nagawa ni Francis na alipinin ang gintong kalansay gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Ang kanyang Dark Heart Seal ay maaari ding gamitin sa mga walang buhay na buhay gaya ng mga ghost corpses. Who? Ang Golden Skeleton ay lumabas mula sa Ghost Corp's Cursed Array at patungo kay Brother Joe mula sa likuran. Shit! Kinagat ni Brother Joe ang kanyang mga ngipin, at halos sumabog ang kanyang mga mata sa galit. Ang Sovereign Lord Ghost Corps na inalagaan niya sa loob ng mahigit 100 taon ay ninakaw ng kanyang kalaban kaagad, nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Sa parehong sandali. Arg! Arg! Ang iba pang 4 na core na disipulo na nakaharap sa mga buwaya at isda ay sunod-sunod na pinatay at ang kanilang mga katawan ay itinapon sa Ghost Corp's Cursed Array. Ang eksenang iyon ay nagpalamig sa katawan ni Brother Joe. Sa simula, si Francis ay nakikipaglaban sa hindi bababa sa 3 larangan. Una, kinokontrol niya ang mga sinaunang buwaya at isda upang palibutan ang iba pang 4 na core na disipulo. 2, kinokontrol niya ang Ghost Corp's Cursed Array para sugpuin ang kabataang Sword Daw. 3, pinupunasan ang Mental Energy Mark sa Golden Skeleton habang nakaharap sa mga pag-atake ni Brother Joe. Siyempre, ang ikatlong harapan ay kung saan ginugol ni Francis ang halos lahat ng kanyang oras at lakas. At ngayon, kinokontrol ni Francis ang gininto ang kalansay para umakbay kay Brother Joe. Malapit sa baybayin, ang ibang mga core disciples ay nanunood ng nakabuka ang mga bibig at namumungay na mga mata. Ang kontrol ng isang Grandmaster, at ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Napuno ng pagkabigla ang mga mata ng babaeng Beast Tamer. Ang iba pang mga henyo ng Sacred Land ay nanood habang si Brother Joe ay nawala ang kanyang gintong kalansay at pagkatapos ay hinabol nito. Sa isang nakatagong burol malapit sa lawa, nagtipon ang ilang core na disipulo. Kung narito si Francis, makikilala niya na ang mga core na disipulong ito ay nagmula sa Mystic True Sacred Clan, at ang pinuno ay isa sa nangungunang 10 henyo si Willie. Brother Willie, ganoon kalakas si Francis. Natalo niya si Joe Mote at ang kumpanya ng mag-isa. Hindi makapaniwalang sabi ni James. Kailangang malaman ng isa na naabot na ni Joe ang middle stage na Great Origin Core Realm at nagkaroon ng Sovereign Lord Golden Skeleton Servant. Ang kanyang lakas ay halos nasa antas ng nangungunang 10 henyo. Bukod doon, ang kabataang Sword Daw ay nagmula rin sa isang malakas na sekta ng Sacred Land na nag-cultivate ng Daw of the Sword, at gayon pa man ang naturang pangkat ay natalo ni Francis ng mag-isa. Minamaliit namin si Francis. Si Willie ay may tame time na ekspresyon. Nagtago sila dito para makakita ng magandang palabas. Ibig sabihin, hindi natin siya matutulungan ngayon at makakuha ng bentahe kapag nakikipag-ayos sa kanya. Sabi ng isa pang early stage na Great Origin Core Realm Genius. Napanood nila kung paano kinokontrol ni Francis ang isang hukbo ng mga hayop, at orihinal na pinaplano nilang maghintay hanggang sa kailanganin ni Francis ng suporta upang matulungan nila siya, na nagbibigay sa kanila ng higit na kalamangan kapag nakikipag-usap sa kanya. Ang hukbo ng mga aquatic beast ni Francis ay gaganap ng malaking bahagi sa kanilang plano na sakupin ang Purple Smoke Lake at anihin ang lahat ng kayamanan nito. Sa sandaling ito, Arg! Ang isa sa mga braso ni Brother Joe ay pinutol ng gintong kalansay habang tumatakbo palayo. Ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang lakas ay nabawasan sa 50 hanggang 60% pagkatapos na hamina ng Ghost Corp's Cursed Array, at siya ay ginugulo ng mga sinaunang buwaya at mga isda sa ibabaw nito.
Gayunpaman, sa wakas ay nakatakas si Brother Joe matapos bayaran ang halaga ng isang braso. Napakalakas ng Francis na iyon. Nagawa niya talagang pumatay ng napakaraming core disciples. Nagmula siya sa isang 3-star superpower at pinatay sila dahil sa pagtatanggol sa sarili. Walang magagawa sa kanya ang mga 2-star sects. Ang kalapit na mga henyo ay puno ng pag-iingat at paggalang kay Francis. Hindi lang malakas at mapagpasyang si Francis, nasa likod niya ang 3-star na Mystic True Sacred Clan. Bagamat natalo si Francis ng ilang subordinate sa laban na ito, marami rin siyang natamo. Ang pagdaragdag ng isang Sovereign Lord Skeleton sa Ghost Corps Cursed Array ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Pagkatapos magpahinga ng isang oras, kinokontrol ni Francis ang kanyang hukbo ng mga hayop at muling naglagay ng ilang tropa. Ang kanyang hukbo ay hindi lamang limitado sa mga buwaya at isda. May iba pang mga lahi, tulad ng mga ahas ng tubig. May mga nilalang na nagdadalubhasa sa opensa, depensa, pagtuklas, pagpatay. Ano man ang maisip ng isa, ito ay nasa hukbo ng mga hayop. Makalipas ang kalahating araw, ang hukbo ni Francis ay umabot ng 7 o 800 sa kabuuan. Mahigit sa 60% ng hukbo ay binubuo ng mga isda, at ang bilang ng mga sinaunang buwaya ay humigit kumulang 30. Ang gayong puwersa ay natakot sa kalapit na mga henyo. Nakakatakot. Malamang na gustong pamunuan ni Francis ang buong Purple Smoke Lake at anihin ang lahat dito. Ginawa ng mga henyo malapit sa Purple Smoke Lake ang lahat para maiwasan si Francis. Nakita nila ang nangyari kay Brother Joe at sa kumpanya. Ginawa ni Francis ang kanyang napakalaking hukbo na magtipon ng mga mapagkukunan sa isang maayos na paraan, at ang dami ng mga kayamanan sa kanyang pag-aari ay dumami kaagad. Ang dami ng mga kayamanan na kanyang nakolekta sa loob lamang ng kalahating araw ay lumampas na sa kayamanan ng ilang kalahating hakbang na Void God Realms. Kasabay nito, dumarami pa rin ang dami ng purple scale grass niya. 81. 83. Nagbilang si Francis. Kasalukuyan siyang nakakain ng 30 o 40 piraso ng purple scale grass, at ang epekto ay humihina at humihina. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Imposibleng madagdagan ang lakas ng isang tao nang walang limitasyon sa tulong ng labas, kabilang ang aura ng Ancient Dream Realm. Ta! 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 Tumunog ang mga yabag ng paa sa tubig. Nagsimulang maglakad si Cheyilan at 3 o 4 pang core disciples patungo kay Francis. Junior Marshall Brother Hanford. Nakangiting nagsalita si Willie. Kinokontrol ni Francis ang hukbo ng mga halimaw at ginawa silang magbukas ng landas upang si Willie at ang kumpanya ay makalapit. Hindi siya masyadong nag-iingat sa iba pang mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan. Bago pa man sila makapasok sa Demigod Forgotten Garden, ang Regulations Elder ay nagbigay na ng utos na ang mga disipulo ng clan ay hindi dapat mag-away sa isa't isa. Kuya Willie, may kailangan ka ba? Napangiti si Francis habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kina Willie at James. Bahagyang nakaramdam ng awkward si James ngunit hindi ito nagsalita. Ang buhay ay ganoon. Pabalik sa Void Ocean Spiritual Palace, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na balang araw ay makikipagkompetensya sila o magtatrabaho sa isa't isa sa Demigod Forgotten Garden. Junior Marshall Brother Hanford, nanatiling mapagpakumbaba si Willie, bagamat malakas ang iyong hukbo ng mga hayop, hindi pa rin sapat na tipunin ng mga tunay na kayamanan sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Kailangan mong malaman na mayroon pa ring mga maalamat na sirena sa kailaliman ng Purple Smoke Realm Lake, at mayroon pa ring God. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.